Di ba? Alam mo naman si Senador Ping Lacson, again, sabi ko nga sa'yo, magaling na investigador ito. Ay naman, oo. Dati itong chief PNP, general ito. Oo. Oho. Hindi nga niya nakakuha yung mga contractors kahit isa, wala eh. Yan ang karusa yan. To Speaker Romualdez. Oh, umatras ang bayan ni Marcos. Turo-turuan na. Mark Rubio. Yan. Mark, Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kung hindi ho makakalusot, gagawa ho na lang talaga ng kwento itong si Lacson. Gaya na kanyang mga banat eh. Kung hindi niya makukuha sa santong pakiusapan, gagawin niyang santong paspasan. Yan ang magiging problema. Dahil hindi naman ho ordinaryong senador itong si Senador Alan Peter Cayetano. Pumapalag ho ito. Ngayon, shoot daw sa kaldero. Yan ang kanilang peg. Yan ang kanilang tema. Hindi nila alam, yung mga binagawa nilang mga flood control issue dito sa Taguig, wala ho silang makakitang flood control issue. Pwede ba? Pero bago natin pasadahan lahat ng mga nagbabagang mga issue, andyan po yung join button, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, syempre, yung shoutout segment natin. Ngayon, maski ho mga konsehal na lumalaban dito sa mga bangag na administrasyon, ginagawa na ho rin na kwento. Kagaya naganap na, tanong tawag dito yung kahapon kila Tatay Rani. Meron hong pahayag, talagang mabigat din ho ang mensahe na ginagawan ho sila ng kwento. Mantakin nyo ha. Lumalaban lang para sa katotohanan, pati siya pinag-iinitan. Ilan na ho ba ang naging kwento? Senador Marcoleta, Senador Jinggoy, Senador Alan Cayetano, ginagawa na ng kwento. Itong isang konsehal lang ng Quezon City, ginagawa na rin ng kwento. Diba? At Senador Alan Peter Cayetano, we need a shared national agenda. Totoo nga naman. Pero siyempre ito, bigyan na natin ng diin itong mga sinasabi rito. Kailangan mayroong mga bagay-bagay na dapat malaman ng taong bayan. Senator Alan Peter Cayetano, ipasok mo nga yung we need a shared agenda. Para saan ba ito? Na makasama kayo ngayong Biyernes ng hapon. Yan, no? God bless you all. Sa ating pong mga kababayan, aking Facebook friends and family sa Luzon, Visayas at Mindanao. At dumadami po tayo. Sa ating pong mga mahal na mga OFWs all over the world po. Mga nasa Middle East, nasa Europe, nasa Asia, mga nasa Africa. Sabihin mo kung saan may opportunity, nandyan ang Pilipino. At pag nandyan ang Pilipino, kitang-kita yung Philippine excellence. I praise God for you, ating mga OFWs who keeps our economy alive, especially during hard times. No? Hard or good times, maganda takbo ng ekonomiya, very problematic economic crisis, nandiyan kayo. But definitely, pagka nandiyan yung crisis, yung remittances nyo, yung pagmamahal nyo sa inyong mga kamag-anak, yung pagsisikap nyo, kahit yung iba may gera na dun sa lugar nila, ayaw pa rin talaga umuwi. Just to be able to help the family and the country. So magandang hapon po sa inyong lahat. Monday po, SONA, State of the Nation Address. I've heard na from a few people, isang kaibigan na congressman, Congressman Erice, sabi, nagkukwentuhan kami, sana. I also heard it from some host of Bilyonaryo news channel na SONA versus Sana. And I remember during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo, I think yung opposition kami noon, nagamit din yung Sana. So I've been talking to some friends about what do you think Sana should mean? Diba? So si Jeremiah Belica, Brother Jeremiah, sabi niya, leadership kasi is stewardship. Diba? Yung, hindi naman ikaw may-ari eh. Pag ikaw ay mayor, you don't own the city. When you're governor, you don't own the province. When you're president, you don't own naman the Philippines. Diba? You're steward, katiwala ka. Sabi naman ng aking good friend na si Marie, get well and get well soon and get well very well because kailangan na kailangan ka pa. Hindi lang ng yung organisasyon but yung mga communities talaga na
pinagsisilbihan mo. But Mari always told me na sa lahat ng Filipino words at lahat ng words na alam niya to describe a leader, gusto niya yung pinuno. Bakit niya gusto daw yung pinuno? Kasi Babanggit yung pinuno. Yan ang kagastuhan ng sambayan ng Pilipino, yung maging maayos yung namumuno sa bansa. Sa istorya ng Pilipinas sa ngayon, naku, wala na ho talaga makikita. At wala hong nakikitang kaganda-gandang nagawa ang pinuno ng bansa. Kayo ba, sumasang-ayon ho ba kayo? Na wala hong matino at wala hong magandang nagawa. Maski na nga ho, sana yung infra na ipagpapatuloy na lang, hindi ho natin nakikita hanggang sa ngayon. Asa na ba ho? Saan ginagastos yung pondo? Alam naman natin, malaki ho ang budget ngayon 2026. Oo, pinondohan yung ibang mga proyekto, mga infrastructure, pero hanggang ngayon hindi natin makita kung saan at ano ba yung mga infrang na isasagawa. Kawawa ang Pilipino, nagiging mangmang. Kawawa ang Pilipino, ginugulangan. Kawawa ka dahil hindi ka pa pinapanganak, may utang ka na. Yan ang katotohanan. So mapunta tayo dito sa mga ginigipit at ginigipit. At ginigipit alam naman natin na ang nangyari dito kay Senador Jinggoy, Senador Marcoleta, ay isang pangigipit. Dahil pag hindi nila gusto at hindi nila nakukuha ang kagustuhan nila, kakasuhan ka. Oo. Alam niyo ba ang bakbakan sa Senado? Saan ba nagsimula yung issue na yan? Oo. Lacson nagpahiwatig na karagdagang ebidensya. Matindi ito Saan kaya humuhugot ang mama at siya kumukuha ng mga ebidensya niya? Alam naman natin na ang tagig ay napakaganda. Simula't na hawakan ng mga Cayetano yan, ang tagig ho ay maganda. Pumunta ka na lang ng BGC. Tignan nyo kung gaano kaayos ang BGC. Sabihin natin, dinevelop yan ng mga private businessman. Although, dinevelop yan ng mga private businessman, maganda pa rin ang pamamalakad ng tagig. Dahil kung makikita nyo, yung isang city hall, yung bagong new city hall sa Tagig, grabe ho. Talagang napakaganda. May escalator, may elevator, yung mga staff, approachable, yung, ano na sila, technology na talaga sila. Pipindot ka lang ng number mo, uupo ka lang doon, tatawagin ka. Magagaling yung service. Ewan ko ba kung saan humuhugot ang mama patungkol dito sa issue daw ng flood control. Hindi nyo himay-himayin yung mga karatig na mga lugar, kagaya sa Kamaynilaan, kung sino ho talaga ang mga dorobo pagdating sa flood control. Kung iisipin nyo, mas malala pa baha sa may Quezon City kaysa sa Tagig. Kung iisipin nyo, mas okay pa ang Tagig kaysa sa Maynila pagdating sa mga baha. 'Di ba? Meron ba kwento ang Tagig na talagang sobra-sobra, lampas taon ba? Wala. Dahil issue nyo lang. Gusto nyo issuehan, gusto nyo gawa ng kwento si Senador Alan Peter Cayetano para manahimik dito sa issue ng flood control na kinabibilangan at kinasasangkotan ng mga maleta gangers. Tama? At bukod doon, siyempre, pagtakpan ng kanilang mga amo. Yun ang number one na doon Oo, ang gusto nila, yung punto nila, alisin ang kwento ng flood control, hindi naman maaari. Kaya kumukuha na ho sila ng mga ebidensya kuno nila. Meron bang ebidensya na may papakita? Baka ito'y kwentong sarsuela at kwentong kutsero na lang naman. Diba? Hindi nyo imbestigahan yung flood control ng Bulacan. Hindi nyo imbestigahan ang flood control ng Ilocos. Flood control ng kung ano-anong lugar. Bakit talaga Tagig? Bukod tanging Tagig, di ba? Oo, at tagpi-tagpi na naman sila ng kwento. Itong issue daw ng SEA Games. Alamin natin. Po ni Senador Pampilo Lacson na talagang may na-discover siya. Naku po, may na-discover siyang mapanirang ebidensya. Ano sabihin ng mapanirang ebidensya? Sa kanyang investigasyon, sa mga illegal at irregular na mga proyektong infrastruktura sa Taguig City, Nelson. Tanyo mapanirang. Ano sabi? Tagpi-tagping kwento yan. Kaya gumagawa ng mapanirang istorya. Yun. Doon natumbok. Paninira lang lahat ng ito. Di ba? Alam mo naman si Senador Ping Lacson, again, sabi ko nga sa iyo, magaling na investigador ito. Ay naman, Dati itong Chief PNP, general ito. Oo. Hindi nga niya nakakuha yung mga contractors kahit isa, wala Ganun kakusay yan. I-ginate po ni Senador Ping na Totoo. Di ba? Totoo yung sinabi ni Kuya Jen, ni Kuya Nelson. Hindi niya nakakuha. Kung sino yung mga kontraktor. Hindi niya naimbitihan. Hindi niya naimbestigahan. Tapos ito nakakuha ng mga mapanirang ebidensya. Sabi dito sa video, eto na. Sinisimulan na talaga Dahil hindi na sila uusad. Oo, dahil yung flood control. Alam niyo kung bakit? Kailangan nilang mapatahimik. Kasi si Martin, may kaso na ho. Kinasuhan na nung, kaya ba yun? Noong isang araw.
Kinasuhan na ho si Martin. Oo, ngayon pag nag-pre-trial, tapos ang kwento baka magturo-turo na. Dahil pag inimbestigahan yan, sana i-live telecast para malaman natin at sino ilalaglag ni Martin. Kasi kung kawawa si Martin kung siya lang. Kaya nga di ba sabi niya doon sa video niya, kung ako lang yung magiging magiging, ano ba tawag yung sinabi niya noon? Kung ako yung magiging scapegoat, ako, ay damay-damay tayo. Ahaba ang listahan at lumalakas ang kaso na kanya natuklasan. Umuusbong daw po ang pagsusuri ni Senador Lacson sa mga proyektong infrastruktura sa Taguig na tinuturing na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna daw po ng tumitinding pampublikong alitan ng dalawang senador. Nako, itinanggi po naman ni Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa lungsod at hinamon niya si Lacson na maglabas ng ebidensya para patunayan ang mga paratang at imbestigahan din ang ibang lugar imbis na itoon lang ang atensyon sa Taguig. Tama naman eh. Bakit Taguig ang bukod tangi? Bakit pangalan Cayetano ang bukod tangi? Sa dami-dami ng city na binabaha. Oo, isa-isahin niyo yun. At yung flood control, yun ang kailangan malaman ng taong bayan. Ngayon, gagawa kayo ng kwento, wag ko. Masyadong halata. Di ba? Masyadong halata eh. Oh. Di ba? Masyado ho talagang halata. Kung bakit si Senador Alan Peter Cayetano lang ang gagawa nyo ng istorya. Oh, gusto nyo makita na sinampahan na ho ng kaso itong si Martin Romualdez. Sinampahan na ho, kaya magsasalita na ito, maglalaglagan na ito, at ilalaglag niya kung sino, malamang, dahil hindi naman pwede siya lang. Ang reklamo versus Romualdez at Saldico. Ito yung mainit na usapin ngayon, ha? O ngayon, pwede mo namang ilaglag yung pisan mo, pagkakataon mo na yan, ilaglag mo na. Total naman, ilaglag ka na, Martin, ilaglag mo na. Sa Ombudsman, si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay po sa flood control scandal. Damay din sa pinag-iimbestigahan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilan pang opisyal. Mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering ang sinampa laban sa kanila. Inakusahan si Romualdez na tumanggap ng kickback sa ilang flood control Aray. project, habang Siko naman ang nangunang umano sa pangolekta at pag-deliver ng pera. Siko ang dating chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. Ayon sa Ombudsman, may ebidensya rin daw na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay Ko sa pamamagitan ng pag-attend ng mga malay-maretang pera. Mula 2022 hanggang 2025, nasa 56 billion pesos ang kabuang halaga ng umano'y nakamkam mula sa flood control budget. May ebidensya raw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth sina Romualdez at Co sa pamamagitan. Grabe, no? Kalaking pera. Sipin nyo, 56 billion in just 2022 to 2025. Tama ba? Sarap. Pumaldo ng husto. Ito yung sinasabi natin kapag meron na sabuatan at sindikato sa loob ng gobyerno, talagang malalaman ng taong bayan. Oo. May pumiyok eh. Pumiyok yung Saldico kasi ginigipit na siya. Siya yung unang ginawa ng issue, di ba? Eh, hindi natin alam bakit hanggang ngayon si Saldico hindi pa rin lumalabas. Oh, lalabas kaya si Saldico dito pag halimbawa talagang naglabasan na? Yan ang aabangan natin, kaabang-abang yan. Kasi pag pumiyok at kumanta si Saldico ay si Martin Romualdez patungkol sa pinsan niya, sino ba ho nagpa-insert ng 100 billion? Sino? Kanino hong video post yung lumabas na yun, di ba kay Saldico? Kung ngayon ito kinasuhan na, sinampahan ng reklamo ng ombudsman, sigurado kakanta na to si Martin. Oo, A to Z ang kakantahin nito. Yan ang kaabang-abang. Yan ang gusto talaga eh. Supplemental affidavit versus hinihain sa ombudsman, yun pa rin, mainit talaga ngayon. Ngayon, malalaman nito ni Bonget kung ano yung issue na ginawa niya. Gusto niya linisin ang pangalan niya dito eh. Sabi niya, siya nag-expose ng flood control. Pero yung lumalabas, kailangan niya lang magdiin ng kung sino-sino para yung pangalan niya malihis. Tama? Yun ang nakikita dito ni Aling Ledesma. Niyayabang nila, ako ang nagbunyag nito eh. Tapos yung mga tanga naman naniniwala, sasabihin, kung hindi yan binunyag ng Pangulo, hindi malalaman ng taong bayan yan. Nako po. Talaga ba? Galingan nyo kasi ng script at kwento para paniwalaan kayo ng taong bayan. Pero yung mga gantong kwento nyo na, kayo nagbunyag, tapos sa inyo nagmula, kaya nyo pinaimbestigahan, wala akong naniniwala. Bakit? Ano yung ginawa nyo sa ICI? Ilang linggo, ilang buwan? Meron ho ba kayo na imbestigahan? Sa media? Na naka-live? Na para sa Senado? Wala, di ba? Doon pa lang magtataka na kayo. Inalis yung investigasyon, nagsayang lang ng pondo.
Yung ibang mga investigador nagreklamo dahil wala raw pondo, paano sila makapag-imbestiga na maayos? Diba? Totoo? O ngayon, alamin natin ngayon itong banat. Hindi, NBI, hindi sinasantabi ang pagpapatawag kay Senador Alan Peter Cayetano. Kita niyo, wala silang Oy, wait lang, relax ka lang. Wait lang. Masyado ka nagmamadali. Ano daw sabi, hindi lang isisantabi. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin pala. Itong kagustuhan nila na banatan ng banatan ngayon at sirain ang pangalan ng Senador Alan Peter Cayetano, nagkakamali ho kayo. Dekada na ho ang tiwala ng taong bayan sa mga Cayetano. Dekada na ho. Kung ito lang ang mga pangalan na ito ang sisira sa Cayetano, mahihirapan ho kayo. Dahil solid na ho ang mga taga-tagig sa pangalang Cayetano. Kaya nga hindi nga sila nawawala sa linyahan ng mga senador eh. 'Di ba? Magpapahinga lang ho 'yan, bababa ng pwesto, tatakbo ulit, panalo ulit. Kahit inisyuhan sila ng 10K, issue lang ho 'yun. Dahil sa mga paninira, gumawa ho ng malaking issue. Ngayon, binabanatan ngayon si Senador Alan Peter Cayetano kahit matagal ng kwento. Ilang dekada na lumipas sa 10K na issue na hindi pa kayo makapag-move on, 'di ba? Ito, sabi dito. Hindi lang 2019 SEA Games probe ang ikinakasa ng NBI laban kay Senador Alan Peter Cayetano, maging ang mga umano'y ghost flood control project sa kanyang baluarte, sinisilip na rin. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Posible ring ipatawag ng NBI si Senador Alan Peter Cayetano. Depende sa magiging testimonya ng mga kasalukuyang sinupina ng ahensya kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y mga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. As we speak now, marami na rin ang nagpahayag na gusto nilang tumistigo. So kung lalabas yung pangalan niya ron para magbigay linaw sa investigasyon, kailangan siyang ipatawag. In 2023, may binayaran pa silang rental na mga 300 million eh. So tapos na yung event, may binabayaran pa din consultancy na almost 400 million. Malaki talaga na halaga na ang punto dito, meron ditong public funds na pumasok. Malaking katanungan ngayon para sa NBI kung bakit si Cayetano ang ipinakilalang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGO, gayong wala ang kanyang pangalan sa Board of Trustees na nakadeklara sa SEC. May nakarating sa aming dokumento, ang nangyari pala dyan, he was appointed as an interim chairman by the PLC. Yun naman pala eh. Appointed. Ibig sabihin, may basbas. Kayo naman, masyado naman kayo. Hindi namin malaman sa inyo. Dahil ba nagkakaroon kayo ng imbestigahan sa isa't isa, silip-silip pa na. Umpisahan nyo muna yung issue ng flood control. Doon muna kayo mag-focus. Oo. Ngayon, ito, nakatanggap po ng... ito na. Ito na sinasabi natin video na talagang maski si Tatay Rani ng Quezon City na konsihal na lumalaban dito sa mga korap na mga tao, maski siya ay ginigipit na rin ng, alam mo yun, mga bangag ng mga namumuno ngayon. City Councilor ako. Ito. Sasabihin ko lang sa kanila, utang ina ninyo. Yun! Binago na naman ang istorya. Ang i-report na lang sa Monday, sinampahan na ng kaso si Speaker Romualdez. Umatras ang bayan ni Marcos. Turo-turuan na. Papayag, maniniwala pa ba tayo? Hahayaan pa ba natin, sisip-sipin pa ang kaban ng bayan? Hindi na. Noon, narco-politics lang at peace and order. Ngayon? Ang problema natin ngayon, narco-politics na, talamak pa ang korupsyon, ang higit sa lahat, ang puno ng sindikato, pinagsama sa isang tao, may droga na, May droga? Sinungaling? Yan. sinungaling pa, Tungaling talaga. at higit sa lahat, adik, hindi lang sa droga, pati sa pera ng bayan. Magnanakaw na adik! Or adik sa magnanakaw. Alam nyo, nakakalungkot dahil yung mga inaasahan nating activities, cancel lahat. Kaya nga, mabuti nandito pa tayo Buti na lang, mayroon hong kampilan, mayroong na kumparas at the rest ng kasama ko rito, Tama. Yes. mayroon ho tayong pagmumulat. People's Sona. Yes, the People's Sona. Tanong ko po sa atin, alam ko ho, majority rito mga senior citizen.
Opo, medyo tayo. Opo. Lumaban na kayo noon sa ama. Malapit-lapit na rin kami dyan. Para bang nakakapagod ng lumaban pa sa mas walang hiyang anak. Grabe. Grabe. Terrible. Terrible. Wala ho ba tayong kamag-anak-anak na pwede ho nating ayaing sumama Dapat yun. para matapos na po ang paghihirap ng bayang. Hala. Naniniwala po tayo sa mapayapang protesta. Dahil karapatan po natin yan, nandyan po yan sa saligang batas po natin. Tama. Kaya niyo pa ba maghintay ng another year? Lumbok na Tatay Rani, lumbok ng bayan. Alam nyo, pag ito, wala tayong ginawang aksyon laban sa korupsyon, laban sa sindikato, mas masahol pa ho tayo sa bulok na isda. Correct. We agree. Hinayaan natin mangyari ang di dapat mangyari, sisingilin tayo ng susunod na henerasyon. Yan talaga. At sasabihin sa atin, ano ba ang ginawa nyo? Bakit? Lugmok na ang bayang ito. Pati kinabukasan namin, niwasak, ninakaw pa. Ako, any moment sabi nila, lalabasan ng warrant. Oo, kinasuhan na rin si Tatay Rani. Oo, meron na. Sabi nila, any moment, i-disqualify din ako, perpetual disqualification, dahil sitting city councilor ako. Nako, yan na sinasabi. Grabe. Pero, ang sasabihin ko lang sa kanila, utang ina ninyo. Yes! Yun! Yun! Laban pa rin! Malutong! Utang ina ninyo. Kayo ang nagdahilan kung bakit nandito ako ngayon. Ayun! Yes! Yes! Sa Bisaya, yawak mong tanan, Yawa mong tanan! biguan ako, di na ko, mahal ko, umawa ko sa kinalututan na to. Kita nyo, sabi ko nga sa inyo eh. Pati ho yung mga sumusuporta at kilalang mga maliliit na tao man lang, ginagawa na rin ho ng kwento. Tignan mo, perpetual disqualification ang gagawin sa kanya. Napakabigat naman ho nun. Magsasalita ka lang para sa katotohanan, gagawan ka pa ng issue. Diba? Tatarantaduhin pa yung pagiging konsehal. Diba? Ganon yung mga kakampi ni Bangag, yung administrasyon ni Bangag, ganon. Ang nakikita natin sa video, ayon sa video. Ngayon, ito mapag-usapan natin kung ano na ho ba ang lagay ng ICC versus Donald Trump. Ito, kaganda ho nito Dahil, ang magiging kalalabasin na to, kung hindi ho matanggal ho itong ICC, mabuwag, mapauwi na talaga si Tatay Digong. Lumalala na ho yung tension ng ICC at itong si Donald Trump. Pag talaga yan ay nabigyan din ni Donald Trump, sigurado yung ICC na yan, buwag yan. United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Ba? Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng Yan, US? yan. Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC yan. Oho. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Ayan o si Donald Trump. Yan na. Parang galit na si Trump. Sabi nga dito, as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Nako, ang dami pa Maganda naman yan. kaibigan sa Pilipinas yan. Naku po, Gusto mo magbanggit ako ng pangalan. sumbong mo kay Trump. President Trump, kilala. Nako, Magpapadala po kami listahan. okay. Unahin nyo na. Oo. Oo. Sige. Oo. Total ang Amerika. Baka sila ngayon ang ipakulong ni Trump. Ganun ba ibig sabihin? Oo, maaari. Kuya Nelson, Yung ICC, yan. pinakulong si Duterte sa dahig Subukan lang nila. Ha? Yan. Sige. Sana mapabilis itong laban ni Donald Trump dito sa ICC para mapabilis din itong pag-uwi ni Tatay Digong. Yan ang inaasahan natin Hindi lang ho yan Dahil si Marco Rubio ay binatikos din ng ICC. Dahil sa mga hindi magandang ginagawa nitong ICC dito sa kanilang mga dinadakip at iniimbestigahan.
Matanda na si Tatay Digong, ginawan pa nila ng kwento. Ngayon, kung ang soberanya, meron ang bansang Pilipinas o anumang bansa ay may justice system, doon suriin at doon panagutin. Hindi yung dadalhin mo sa inyong bansa at mangangalap kayo ng pondo para doon sa hinihiring nyo. Pondo lang yan eh. Oo, saan sila kumukuha? Doon sa mga bansa na kasakop sa kanila. Oh, Kung ililiwas sa Tagalog ang kanyang mga sinabi, ano sabi? may tinawag siyang bobo at walang silbi. Yan. Oh. Habang siya nasa Pilipinas, Matindi yan, oo. meron pa siyang dinagdag . Ano pa sabi? Yun daw mga taong yan Oh, ay pinamumunuan daw ng mga buwang at baliw. naku po! Masakit ka magsalita, Ginoong Mark Rubio. Pag Tinagalog. Pag Tinagalog. Ay gusto mo ba marinig sa Ingles? At saka gusto ko Oh. alamin kung sino tinutukoy niya dahil dito sa Pilipinas, Oho. maraming ganyan ngayon na nagpapalitan ng kung sino yung bobo, kung sino yung, di ba? May mga pinagkasabihan silang Oo. masakit din pala magsalita itong si Ginoong Mark Rubio. At At sinabi niya ito, Nelson, Oo. habang siya nasa Pilipinas, sa harapan ng mga mamamahayag ng Pilipino. Di ba nakipag-usap siya kay Pangulo? Oo, kay Pangulo. Hindi naman siya yung sinasabihan. Hindi. baka. Maraming PSG yun. Bakit ka makalabas dyan? Pero habang siya narito at kaharap po mga mamamahayag, may sinabihan po. Ibig sabihin press con ito. Press con. Talagang Ito nakuha ng video yan. makukunan. Kayo. Gusto mo, parinig ko sa'yo. Sige. Ito po, pakinggan niyo mabuti. Ang sinabi po ni US Secretary of State Mark Rubio. Yan. Mark? Here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. And it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Thanks. Yan, ang maganda ron, ha? So, sana maintindihan to ng nakararami, lalo na yung mga taga-ICC.